Matapos ang ilang araw na search and rescue operation, kinumpirma ng mga otoridad sa Chile na patay na ang lahat ng 5 minerong naipit sa gumuhong tunnel ng El Teniente Copper Mine. Nitong linggo, na-recover na ang bangkay ng huling biktima. Nagsimula ang trahedya ng magkaroon ng seismic event o paggalaw sa lupa noong Huwebes na nagdulot ng pagguho sa isa sa libu-libong tunnel. Pinatigil na rin ang operasyon ng minahan habang nanawagan naman si President Gabriel Boric ng hustisya at mabusising investigasyon sa insidente. Muli namang kinatok ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang International Committee ng Red Cross o ICRC para bigyang tulong ang mga hostage sa Gaza. Sa kumalat kasi na video, makikita ang 2 Israeli hostage na butot balat na batay sa ulat October 23 pa nang makidnap sila ng Hamas. Nagpahayag din ng pangamba ang Red Cross sa sitwasyon at muling nanawagan ng access sa mga hostage. Samantala, sinabi ng Hamas na papapasukin nila ang Red Cross kapag nagbukas na ng humanitarian corridors ang Israel sa buong Gaza. Sa Roma, umabot sa higit 1 milyong kabataang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakiisa sa isinagawang Jubilee of Youth Prayer Vigil nitong linggo, kung saan ang karamihan sa mga ito ay nagdala pa ng tent para mag-overnight stay sa lugar. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang event. Sa kanyang mensahe, hinimok niya ang mga kabataan na magkaroon ng kumpiyansa at yakapin ang kanilang matatag na pananampalataya sa Diyos. Nabanggit din ng Santo Papa ang mga kabataan na patuloy na naiipit sa giyera, kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng friendship para malutas ang hindi pagkakaintindihan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.